At narito na po ang ikapitong yugto ng ating kwento. Hindi siya nawala ng pag-asa. Pagkalipas ng isang buwan ay nalaman na lang niya na nasa Amerika na pala si Serena at ang ina nito. Mismong si Manang Beth ang nagsabi sa kanya nang matimpyuhan niya ito sa bahay ng kanyang biyanan. Mabuti pang kalimutan mo na si Serena, Rico. Ayaw na niya sa'yo. Hindi niya natanggap ang pagkawala ng anak ninyo. Pero dahil nangyari na nga, wala na raw rason para ipagpatuloy pa ninyo ang inyong pagsasama. Sir, nandyan pa ba kayo? Untag sa kanya ni Minda na nasa kabilang linya. Yes, umalis din ba siya agad? Opo sir, sige po, uumpisan ko na ang paglalabada. Nang maibaba niya ang aparato ay napaupo siya sa couch sa sulok. Hindi pa rin siya makapaniwala na pinuntahan nga siya ni Serena sa kanyang bahay. No, sa bahay pala nila. Sa mata ng batas, bahay pa rin nila iyon ni Serena dahil mag-asawa pa rin sila. Ano nga ba ang sadya ni Serena sa kanya? Napatimbagang siya nang maisip na maaaring annulment ng kasal nila ang pakay ni Serena sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Biglang nanikip ang dibdib niya sa naisip, tila ayaw niyang tanggapin ang kanyang puso. But why not? I don't love her anymore. Dapat lang na ipagwalang bisa na ang kasal namin. Natagpuan niya ang sariling idinadayal ang numero sa bahay. Sir, bakit po? Tanong ni Minda. About Serena, may binilin ba siya sa iyo? Mayroon po sir, sinabi po niya na babalik siya mamayang hapon. Nagrigo doon ang puso niya. Sinabi ba niya kung anong oras? 6:00 daw po pagka-uwi mo galing ng trabaho. Sir, sino po ba si Serena? Hindi nga pala kilala ni Minda si Serena. Ang dati kasing katulong nila na si Manang Ched ay biglang nagpaalam sa kanya. Halos wala pang 1 linggo. Mula nang maaksidente si Serena, hindi na raw ito magtatrabaho dahil may sakit ang ama nito. Kaya napalitan siyang maghanap ng katulong at sa kabutihang palad, inirekomenda ni Sharet ang isang kapatid ng katulong ng mga magulang nito. Kaibigan niyo po ba talaga iyon sir? Muling tanong ng katulong. Not really, sagot na lang niya. Dapat sana ay 5:00 ng hapon siya aalis ng opisina. Gaya ng nakagawian pero natagpuan niya ang sarili na sakay na sa kotse pauwi ng bahay ng 4:00 pa lang. Nainis siya sa sarili. Why was he acting like this? Na para bang excited siyang makabalik uli sa bahay nila si Serena at na makita na niya itong muli. Shit, dapat ay ito pa rin niya ang ipinangako niya noon sa sarili na huwag na itong haharapin kung sakaling magtagpo muli ang kanilang landas. Dahil kailanman ay walang kapatawaran ang ginawa nitong pag-iiwan sa kanya nung walang rason. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin iyon sa kanya. Kung nawala man ang baby nila, hindi ba dapat ay magkasama silang nagdadalamhati at nagdamayan? Pagdating sa bahay, nagpahinga lang siya ng 10 minuto bago nag-shower. Nasa balkonahe siya at umiinom ng beer. Matanaw niya ang isang taxi na pumarada sa labas ng gate. Kumabog ang kanyang dibdib na lalo nang makita ang pagbukas ng pinto sa passenger seat. And there, after 3 long years, he saw her again. Nakasuot si Serena ng tight-fitting jeans at pulang halter blouse. Still gorgeous and sexy. Shit, pinatigas niya ang damdamin. Kailangang maging indifferent siya kapag nagkaharap sila mamaya. Kakaibang emosyon ang naramdaman ni Serena habang papasok siya sa loob ng malaking bahay. Kahit pa malaki ang ipinagbago ng ayos niyon sa loob, ng 3 taon mula nang umalis siya roon. Nangigala niya ang tingin sa living room, wala ang sofa na nabili nila ni Rico sa Hong Kong. Ibang sofa na ang naroroon. Doon po tayo sa hagdan ma'am, sabi sa kanya ng katulong. Saglit niya itong nilingon saka ngumiti ng pilit. Ano nga pala ang pangalan mo? Minda po. Kilala mo ba si Manang Ched? Iyon pong dating katulong dito? Oo. Hindi ko na po siya inabot, madalas ko lang marinig noon kay Ma'am Digna kapag pinapagalitan niya ako at kinukumpara ang masarap na luto ni Aling Ched sa luto ko. Naririto ba ang Ma'am Digna mo? Nasa London daw po doon sa boyfriend, noong nakaraang buwan pa siya umalis.
Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala siya makapangdamdamin para kay Digna. Nakatulong din marahil ang pagkakaroon niya ng amnesia for 3 years para lumubag ang loob niya sa kanyang estranged mother-in-law. Pagbungad nila ng katulong sa balkonahe ay naroroon na si Rico. Nakasandal ito malapit sa pintuan. Hawak ang isang bote ng beer. Dahil mas malapitan na ay nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan ito ng maigi. Gwapo pa rin ito, hindi iyon maitatatwa pero pumayat yata ito at parang nagmature ng isang dekada ang mukha. Nakatitik ito sa kanya at waring nanginig ang buong katawan niya nang salubungin niya ang mga mata nito. "Excuse me po," untag sa kanya ni Minda. Napatingin siya sa katulong na naglalakad na palayo sa balkonahe. Gusto niyang ibalik ang tingin kay Rico pero naduwag siya. Natakot na kausapin ito lalo nang makita ang galit sa mga mata nito. "Well, I can give you 10 minutes para sabihin ang pakay mo sa akin," sabi ni Rico. Automatikong humarap siya rito. "Kung balak mong panoorin ang katulong ko hanggang sa makababa siya ng hagdan, it's up to you," sarkastikong dugtong pa nito. Tumikim siya at naglakad na palapit dito. Bumuga siya ng hangin at pilit na hinamig ang sarili. "Sorry," kaswal na tura niya. "Kamusta na?" Tumawa ito. "I'm still alive at hindi ko na rin siguro kailangan kumustahin ka pa. You look good." Pagkasabi niyon ay dahan-dahan itong sinuyod ang kabuuan niya. Nakaramdam siya ng pagkailang lalo nang tumagal ang titig nito sa bahaging dibdib niya. Tandang-tanda pa niya noon ang palaging paghanga nito sa kanyang matatayog at mayayamang harap. Automatikong napagsiklop niya ang kanyang mga braso para takpan ang dibdib. Pasimpleng naglakad siya palayo rito. Sa malapit na office table na may tapat na steel chair, siya pumisto, saka muling humarap kay Rico. "Dahil nga kamo ay 10 minutes lang ang oras na maibibigay mo sa akin, dapat sigurong sabihin ko na agad ang pakay ko." "Of course, but let me guess, ang sadya mo ba ay para humingi ng tawad sa ginawa mo sa akin 3 years ago? And ask me to get back to you?" Nakaluluko ang ngiti nito habang tinutungga ang laman ng hawak na beer. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata sa sinabi nito. "Ako?" sabay turo niya sa sarili. "Ako pa ang hihingi ng tawad sa'yo." Tumawa siya ng marahas. "You must be kidding, Rico. Nakita ko ang asawa ko nakasiping ang ibang babae. Sa mismong silid namin, ako pa ang hihingi ng tawad." Tumawa ito. "Kailan nangyari yan? Saan? In your dreams?" Sumiklab ang galit sa dibdib niya. "Seryoso ako, Rico, at huwag mong itatanggi. Huling-huli ko kayo ni Sharit sa loob ng kwarto natin nang hapong dumating ako galing ng kasal ni Fiona." Automatikong napalis ang ngiti sa mga labi nito, saka mabilis na naglakad palapit sa kanya. Pabagsak na ibinaba nito ang hawak na mug sa ibabaw ng coffee table. "Kung magsisinungaling ka rin lang naman, siguraduhin mong kapanipaniwala si Rina." Nagtatagis ang mga bagang na sabi nito. "Ni hindi ko nakita ang anino ni Sharit after our wedding at bago mo ako nilayasan. Kaya paanong napunta siya sa loob ng kwarto natin?" "Sinungaling," sigaw niya. "Ikaw ang sinungaling, si Rina." Dinakma nito ang braso niya na may halong diin, saka bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. "At sinabi mong hindi ikaw ang hihingi ng tawad. And what about me? Naaksidente ka at nawala ang baby natin, ni hindi mo man lang ako binigyan ng kahit kaunting oras para ipaliwanag sa akin kung bakit nangyari iyon, ni hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na masilayan ang stillborn baby natin, ni hindi mo man lang sinabi sa akin na gusto mo na akong hiwalayan at sa halip ay basta ka na lang lumayas at naglaho na parang bula. What happened? Na-brainwash ka ba ng mama mo na walang ginawang maganda sa buong pagsasama natin? Iyan ba ang nangyari, Serena? Tell me." Halos yugyugin nito ang braso niya. "Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan ang mama ko." Sumingasing na sabi niya habang pilit na binabawi ang braso niya. "Let me go. I let you go in a minute, Serena. Pero kailangan mo munang marinig itong sasabihin ko. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Kahit pa siguro hanggang kamatayan, dadalhin ko pa rin sa dibdib ko ang galit na ginawa mo sa akin." "Fine, by me.
Wala akong pakialam kahit hanggang kamatayan ay galit ka sa akin, Rico. At ipagpapasalamat ko yun dahil kung ganun ay magiging madali na para sa iyo na ipaanal ang kasal natin. Halatang natigagal ito sa huling sinabi niya. Napakura pa ito na para bang hindi inaasahan ang narinig mula sa kanya, kasabay ng bahagyang pagluwag ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na binawi ang braso niya. Pagkatapos ay umatras siya. Nandito ako para sabihin sa iyo na magpa-file ako ng annulment ng kasal natin. I'm asking you to cooperate para mapadali ang proseso. May boyfriend ako sa US at kailangang maipanal na natin ang kasal para makapagpakasal na ako sa kanya. Nagtagis ang mga bagang nito. Then, I'm sorry to tell you, but you won't get it so easily. Make sure to hire the best lawyer in town. But don't ever forget that my late father, Uncle, is still sitting in the Supreme Court as an associate justice. I'll pull the strings para hindi maging madali ang plano mo. How dare you? Umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo kasunod ng pag-igkas ng kamay niya at tumapo iyon sa pisngi nito. Huli na para pigilan ang sarili na makita niya ang nag-aapoy sa galit ng mga mata nito. Sinanggilahan siya ng takot. Akmang iaatras niya ang isang paa pero mabilis na nahawakan nito ang kanyang balikat. Oh, bitawan mo ako. Pero hindi na niya naituloy ang sasabihin. Mabilis na sinikop nito ang kanyang mga labi, galit at may intensyon na parusahan siya. Pilit niya itong tinutulak palayo. Pero hindi na niya naituloy ang sasabihin. Mabilis na sinakop nito ang kanyang mga labi, galit at may intensyon na parusahan siya. Pilit niya itong itinutulak palayo pero wala siyang laban sa lakas nito. At ramdam niya iyon habang sumasagi ang isang hita nito sa kanyang mga hita. Nang iwan saglit ng isang kamay nito ang baywang niya para hawakan ang kaliwang harap niya, tila na paralisa ang buong katawan niya. Tumigil siya sa panglalaban. Nang magbago ang paraan ng paghalik nito sa kanya, tuluyan nang nanlapot ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa batok nito para hindi siya matumba. Nagpatuloy si Rico sa paghalik sa kanya. Wala nang kaakibat na galit, sa halip ay tila may pagsuyo na. At that moment, she felt something she could not explain. Ang halik na iyon na napaka-pamilyar sa kanya ay halos magpasikip sa kanyang dibdib. Oh, Rick. Bahagyang parang naparalisa ang katawan ni Rico kasabay ng pagtigil sa paghalik sa kanya. Pero hindi niya nagawang salubungin ang titik nito dahil nakaramdam na siya ng panginginig ng katawan niya. Despise herself pero nang yumuko siya at makita ang nakakuyom na kamay nito habang papatalikod ito sa kanya, she know that he despised himself more. Get out of her, his deep harsh voice grunted on her nerve. But Rick, leave now. Naipagpasalamat niya na nagawa niyang ihakbang ang kanyang mga paa palayo sa balkonahing iyon. 2:00 na ng madaling araw pero wala pa ring tigil sa pag-iyak si Serena. Hindi niya magalaw ang dinner na ipinaroom service niya kanina. Wala siya maisip na tawagan ng mga oras na iyon kundi ang kanyang tita Heidi. Serena, are you alright? Tanong nito, nahalata marahil nito ang paos at garalgal na tinig niya. Tita, I wish you were here, padaing na sabi niya. What happened? Nagkausap na ba kayo ni Rico? Yes, nagpunta ako sa bahay niya kaninang hapon. Nagkasagutan kami. Itinanggi niya na magsiping sila ni Sharet sa kwarto namin at ako pa ang sinisisi niya na siyang may kasalanan. Pati si Mama ay idinamay niya. Nang sabihin ko na gusto kong ipaanal ang kasal namin, tumanggi siyang makipag-cooperate. Matagal na natahimik ang nasa kabilang linya bago ito nagsalita sa kalkuladang tinig. Ang pagtanggi ba niya sa annulment ninyo ang nagpapasakit sa kalooban mo o may iba pang dahilan? Matutuloy pa nga ba ang annulment ni Serena at Rico? Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating kwento.